So yun na nga, no, nung ako'y nag-upload ng video na pinamagatang totoo ba na walang makitang punong kahoy sa Iloilo City. So ngayon, meron dito nag-comment na si G. Quailio 5350. Low altitude, walang mga bundok sa paligid o kahit hills lang. Ayan po ang mga reasons kung bakit mainit ang Iloilo. So bakit niya nabanggit na mainit ang Iloilo? Kasi nga, shout out nga kay Sir Brian, no? Sir Carayon. Sabi nga niya na maganda naman ang Iloilo City. Kaso nga lang, napakainit. Wala kasi akong nakikitang masyadong mga punong kahoy. So yun ang pagkasabi niya, no? Which is, sa sinabi niyang walang masyadong nakikitang mga kahoy, parang I bit to disagree, no? Kasi nung time ako nagliliwaliw, naglalagalag sa Iloilo City, sa City of Love, marami naman ako nakikitang mga kahoy. Sa ano pa lang, basta marami, no? Kahit saang lugar, saan bang location. Kahit nga sa may, sa may Fort San Pedro, oo, yung ako'y tumawid papuntang Guimaras, ang daming kahoy doon, lilim na lilim ho talaga. Like, hindi ko masyadong ramdam ang init. Anyway, kaya naman siguro dahil sa yung mainit naman, wala akong masyadong comment doon. Kaya siguro hindi ako masyadong nakaramdam ng super humidity or init ba ng klima sa Iloilo City. Gawa nung wet season na ho kasi yun. Like ending na siya ng ng Mayo. So basically wet season na ho yun, di ba? Second week of May, dineclared na yung Pilipinas as a wet season. So ngayon, wala akong masyadong maikomento doon. Maliban pa doon sa wet season na siya, ako rin talaga ay taong kwarto ho talaga, no, gawa nung syempre, nasa kwarto, so air condition, tapos pagka lalabas ako niyan, sakay ako ng taxi, tapos diretso ng mall. At kung hindi man sa mall diretso, pagkababa ng taxi, baba ako ng plaza, which is napakaraming mga punong kahoy sa mga parks, mga plaza sa Iloilo City, mga esplanades, sa kanilang mga diversion roads or kung sa mga highway, no, mga daan ho nila, may mga punong kahoy ho. So ngayon, dyan po sa video, nakikita ho ninyo, kuha ho natin to dito, somewhere nung sa may Haro yata to dito. Basta yung galing tayo ditong Tagbak terminal. Tapos yun, nakahanap tayo ng spot na nakapagpalipad ho tayo ng drone natin. So makikita ho natin dito na naman talaga, no, green. Green yung yung lugar. Ibig ko sabihin green bushes or mga lush greenery, parang may mga punong kahoy ba, in short say. So ngayon, pag-usapan ho natin na sinabi ni J. Quailio 5350 na low altitude, walang mga bundok sa paligid o kahit hills lang. Ayan po mga reasons kung bakit mainit ang Iloilo. So yun, for today's video, makikita ko nga ninyo. So tama nga naman para sinabi niya. So ito pala ibig sabihin ng low altitude, kasi parang lagi ko siyang naririnig sa piloto, no, na mga we're flying low altitude, ganun. So di ko alam yung yun pala yung ibig sabihin ng low altitude, yung walang mga bundok. So siya, parang flat, most likely parang flat terrain lang talaga ang City of Iloilo, no? Patag, flat surface. Surface. Unlike sa Cagayan de Oro City, Davao City, Cebu City, na ang aming urban area ay makikita lang talaga sa downtown area, sa may flat surface lang din talaga, malapit lang sa coastal area, no, sa dagat. So for example, sa Cebu, di ba, yung kailang pinaka-downtown, may mga nag-comment na sa akin, shout out kay Sir, nakalimutan ko, give ba yun, parang Russian yung kanyang pangalan. So ang sabi nga niya, na ang Cebu City is siya, no, parang 80% ng kanilang land area ay bulubundukin or hills, parang gano'n, no, yun ang yung mga busay, yun sa may tops area. Tapos 20% naman, yun na yung pinaka downtown area nila. I mean 20% yun na po yung may mga nakatayong mga gusali, mga high-rise buildings, mga business parks, IT parks, at kung ano pa mga commercial areas. Tapos to the point na kinulang na kanilang space, parang nag-reclaim pa sila, no, para lagyan ng SM at kung ano na pang mga facilities in infrastructures or mga establishments, no, para makapag tayo, kasi nga kulang nga sila sa parang reclaim, no, para mas lumawak yung kanilang land area na flat surface or flat yung terrain. Sa Davao City naman, wala pang masyadong reclaim dito kasi medyo malapad-lapad naman kahit paano yung namin dito sa Davao, yung aming surface, no, yung aming downtown area ba, no. So medyo malapad yung aming flat terrain or yung low altitude kung tawagin, kung si si Sir J. Quailio. So sabi niya na yun na nga, malapad, walang burbundukin. So Davao City, alam naman natin, Davao City is siya, no, pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas in terms of land area. So ibig sabihin ho niyan, meron ho kami talagang sa Davao City makikita yung pinakamataas naman na
mountain or pinakamataas na level ng lupa dito sa bansang Pilipinas. So that's Mount Apo. So nasa amin ang pinakamataas na lugar, na bundok, na bukid, na lupa. Yun na yung Mount Apo. At so kayo nang bahala, tingnan niyo diyan kung gaano ka taas, ilang meter or ilang square feet, gaano ka taas, no? Gaano ka kahaba yung feet tall ng Mount Apo. So yun po yung pinakamataas na bulubundukin sa amin. So, sa mga nanonood naman dyan ng mga taga Cebu, let me know in the comment box kung ilan, or let me know kung gaano kahaba, no? Ilang feet tall, or ano yung point ng inyong bundok, pinaka-tip, no, ng inyong hills area, yung bulubunduking area sa Cebu City. Tapos sa Cagayan de Oro City naman, hindi ko alam kung ano naman yung kailangan sukat or yung pinaka tall, no, kung ilang feet yung tall ng kanilang highland area. So basta ang maganda sa Cebu City, Davao and Cagayan de Oro City, meron akong nakitang pagkakaiba. Ibig ko sabihin na meron akong nakitang parang medyo advantage ni Cagayan de Oro City to compare kay Davao City and Cebu City. Kasi ang Cebu City, ang ginawa ho nila para maragdagan pa yung kanilang land area na mapaglagyan ng mga high-rise buildings or mga business parks or mga establishments ho nila, sila ho ay nag-reclaim. Tapos sa Davao City naman, hindi ko pa nakitaan ng reason bakit mag-reclaim si Davao City. Gawa nung malapad naman din talaga yung aming flat surface area. Pero itong si Cagayan de Oro City, maliit yung kanilang yung kanilang flat surface area, no, yung kanilang patag na lupain sa kanilang syudad. Pero ang ginawa ho nila ay parang nag-extend ho sila, no, nag-adjust ho sila papuntang highland, no. So yan na yung tinatawag nilang uptown, which is nag-develop ho sila, no. Meron silang mga high-rise buildings, andun yung SM, andun yung Xavier, tama ba, no? Ateneo, Xavier, Ateneo Xavier University, no, sa Cagayan de Oro City. So yun, bali sa Iloilo City naman, ang napapansin natin nito talaga sa video, 'di ba? Ang dami ko mga sunod-sunod talaga ng mga upload ng mga aerial view, mga aerial shots. So far wala ho talaga tayong makikitang mga highlands area, yung mga hilly area, 'di ba? So patag na patag, flat na flat area ho ang Iloilo City. Tapos 'di ba, maliit lang ang Iloilo City na land area. Ibig sabihin, maliit lang talaga siya na syudad i-compare sa Davao City, Quezon City, Bacolod City. I guess, no, parang mas malaki si Bacolod City compare kang sa land area compare kang Iloilo City. Pero bakit di hamak na mas mayaman? So mas sa third, no, na mas malaki yung yung revenue ni Iloilo City than Bacolod City. Pero siguro dahil nga rin siguro sa rason nun na maraming mga establishments, no, talagang malawak yung kailang urbanization sa Iloilo City, malapad. Ibig ko sabihin, halos lahat ng area ba, no, merong mga may mga infrastructures, merong mga pagawaan, factory o ano pa man, no, meron silang mga tindahan, businesses. Yan naman talaga ang mabubuhay, no, sa ating ekonomiya, sa ating mga LGU. Yung mga businesses, so talaga businesses. Tapos syempre useless din ang pagiging pagkakaroon ng maraming mga commercial area, mga businesses, negosyo, kung wala rin naman talagang mga consumers, no, walang mga mamimili, walang consumers, no. So useless din yung maraming tao kung wala rin namang pera. So sa Iloilo City, napakasolid, no, pulidong-pulido ho sila, small but terrible. Ibig sabihin, small sila sa land area, tapos hindi naman ganoon kadami yung kanilang population. Marami din pala, no, marami na pala, almost 500,000, no. So pero siya, no, talagang sapat yung kapirahan ng mga taga Iloilo para ma-sustain yung mga businesses ho nila, yung mga local businesses, talagang makaka-survive. Kaya kung tinanho natin yung kailang revenue, yung kailang yung GDP, malaki ho talaga. Tapos mataas yung kailang Human Development Index ba tawag, yung HDI. Oo, so ibig sabihin, no, na sila, no, hindi sila yung mga tao dito sa Iloilo City is may kaya. Sabi nga nung kaibigan ko na nakapunta ng Iloilo City din, dahil nga rin sa natin na-influensyahan, no, kahit paano, sabi niya ang sabi niya ay ang pinagkaiba daw sa mga napuntahan niyang lugar sa buong Pilipinas na mga highly urbanized city, na mga sikat na mga syudad, ang Iloilo City daw ay pawang mga mayayaman din mga tao nakatira. So galing. So nakita niya yun. So ako naman,
wala akong kakayahan para mag-observe sa mga tao kung mayaman ba o mahirap, basta wala akong pakialam dun. So siya kasi parang palibasa kasi taga Maynila, so maraming pag sinabi kasi maraming mayayaman, halos mayayaman ang mga tao doon kasi wala siya makikitang mga beggars, parang ganun, no? Wala ka makikitang mga tumatambay sa mga 7-Eleven, walang tumatambay sa mga mall, sa labas para manghihingi, manglilimit at kung ano pang mga ginagawa na a sign of poverty sa isang lugar. Yun, so mga rampant yung mga nanlilimos. Uy, sa Davao nakakalungkot kasi although nakita ko bago lang ngayon ang statistics like 2022 yata or 2021, so from 9 point something na poverty incidence, bumaba na siya, naging na lang siya 5 point something, no, ang kanyang poverty incidence. Tapos yung pero marami akong napapansin ng mga dumadaming mga nanlilimos, no, yung mga hindi man talaga nanlilimos, yung talagang ginagawang trabaho, kumbaga parang wala silang choice, o kumbaga wala silang kapasidad magtrabaho. Yung iba may mga kapansanan, mga disabled, parang ganun. Tapos basta marami ang dumadami yung napapansin ng mga natutulog sa lansangan sa Davao City. So yung mga ganung senaryo nakakalungkot, no. So sana ewan ko lang, sana magawa ng paraan niya, no. Although sabihin man natin na talagang wala namang lugar sa mundo na walang mga beggars, walang mga homeless, no. Ang iba naman homeless by choice talaga diyan. For example, sa Canada daw, sa South Korea, yun, talagang by choice daw talaga nila yun na magiging homeless kasi mas malaya daw talaga silang magiging homeless, no, kumpara sa magtrabaho. Anyway, so balik tayo dito sa Iloilo City. So yan lang, no, maliit lang ang Iloilo City by land area, pero solid naman yung kanilang urbanization, talagang malawak. Yan, di ba? May maraming in fact, ang Jollibee dito is binilang ko parang basta marami, halos kada kanto. Oo, ang dami ko nakikitang Jollibee, di ba? Hindi mo naman talaga makikitang super crowded ang Iloilo City. Hindi sila congested na area kasi nga organized nga yung yung kanilang kalye, yung mga ruta nila. Pero ang daming Jollibee. So, syempre, may feasibility study yan, di ba? Hindi naman yan basta-basta maglalagay ng mga fast food chain kapag makikita nila na ang mga tao nakatira dyan sa paligid-ligid ay konti lang, no? Ibig sabihin maliit lang yung population, tapos wala pang sapat na pera para pambili ng burger, Chicken Joy at kung ano pa. So ibig sabihin siya, no? Talagang okay ang Iloilo City. Ibig ko sabihin na low altitude area. So yun pala yun, no? Yung tinutukoy na low altitude area. So walang bulubundukin, talagang flat, patag na patag. So yun lang, at makikita ho dito sa area, di ba? Wala ka talaga yung makikitang bundok. Maliban na lang kung ikay nasa galing ka sa may Hordan, ibig ko sabihin sa Guimaras, makikita mo yung yung area ng Iloilo City. Sa skyline ho nila, meron ho sila parang background na bukid, I don't know, bundok, kung saan area yun, baka antiki na yun, no? I'm not sure. So yun, at sa sa Bacolod City, meron ba silang mountainous areas? Parang wala, no? I mean, meron ba? Kasi nang ako ay nasa airport ng Silay na yun, hindi naman kasi na Bacolod yun eh. So meron akong nakikita napakagandang bundok, parang nagiging siya, no, attraction. Kapahabang kayo naghihintay ng iyong aeroplano, ng iyong flight. So makikita mo sa window view, napakagandang window view ng Silay Airport, yung bundok ng Bacolod City. Tapos yun, ano pa bang sasabihin ho natin? So ito na yung pinaka last upload ho natin na aerial view. Ito na yung sa Haro, Iloilo ho ito, no. So malayo pala ang Haro sa sa Mandurriao District. Nakala ko malapit lang. So yun, bali gusto ko lang na enjoyin nyo ang the rest of the video or the rest of the vlog. Anyway, meron pa lang i-shout out ko ulit si si Emin. Na sabi nga niya, natawa nga siya kasi meron akong vlog nga, ulitin ko, no, sa Davao City ng time na yun na kakasimula ko palang mag-vlog. Tapos syempre, I'm living in Manila for how many years? Like yun na nga, 3 years in a row. I mean straight, like 2019-11. Tapos pangalawang balik ko ng Manila, that's 2016 hanggang 2022. So matagal-tagal din yun. So talagang ako'y nasanay sa lugar na mga high-rise buildings, mga concrete jungles, mga gano'n, no, mga made of glass na mga establishments, mga skyscrapers. Pero nung pag-uwi ko ng Davao City, syempre ako'y namangha sa linis ng Davao City, ako'y namangha sa napakagandang surroundings, napakagandang ako'y alam ko naman na malinis naman talaga ang Davao City dati pa talaga. Although hindi siya ganoon ka-safe in the 90s and even early 2000, no, medyo may mga pa rin yan, may mga crimes, may mga snatching, pickpocketing, hold-ups, robbery pa talaga na mga nagaganap in that year, no.
hanggang sa nagkaroon ng cleansing. So ibig ko sabihin basta naging maayos ang Davao City like yung early 2000 onwards, no. So hanggang ngayon so naging okay na yung Davao. So nung 2022 after pandemic, syempre alam naman natin nung 2020 and 2021 talagang ang daming mga restrictions, so diba, so hindi tayo makapagagala. So yung may mga magagalang mga gala, no, adventurous at heart kagaya ko. So parang parusa ho talaga sa akin yung pandemic kasi nga hindi nga ako makapag-travel, hindi ako makapag-gagala kung saan-saan. Gawa nga nung ang daming mga restrictions na i-consider mo talaga sa dapat vaccinated at kung ano pa. Tapos ngayon nitong 2022 nga nung ako nakauwi ng Davao, so syempre ako namangha ulit to the like mas lalo akong napapamangha, alam mo yun, over the time mas lalong gumanda ang Davao City, mas lalong luminis, mas lumawak, nagbago yung landscape talaga, in short say. Tapos ngayon syempre di pa ako nakapunta ng Iloilo City, di pa ako nakapunta ng Cebu. Kumbaga dahil sa comment section din na yun ng ng video ko na yun, kaya ako nagkaroon ng chance na makapag-travel, makapag-ikot sa buong Pilipinas. Oo, dahil nga sa yung sa area na yon, sa point na yon, I mean sa video ko na yon, ang dami kasi mga nagko-komento, doon ko nalalaman na meron palang ganitong ganitong mga sabihin natin parang war, no, parang netizen war, parang gano'n, no. So parang may mga ethnicity or may mga provincial differences or cultural differences para ang mga Pilipino ho talaga sadya. So dati kasi busy naman sa trabaho, no. Ngayon medyo may panahon ako lagi sa YouTube, nanonood ng mga video, so talagang may mga cultural differences, may mga bashers, mga ganun, no, ang dami, no, mga basta hindi pa kakaintindihan. So di ko alam bakit, mga Pilipino lang naman tayo lahat, pero syempre hindi ko naman pwedeng kontrolin yun kasi that's I think it's normal na lang talaga siguro sa Pilipinas, no, since bago pa man ang ang pre-colonial era pa lang, mayroon na talaga tayong no, parang division, no, meron na tayong pagkakawatak-watak per island ho talaga ay kanya-kanyang leader, no, kanya-kanyang mga parang gobyerno, no, kanya-kanyang basta estilo ng pamamahala ng mga dato o kung sino ba ng mga dato o mga raha, di ba? May mga sultanato, basta marami, no. So dati pa lang, so kaya ngayon alam ko na, no, kung saan tayo nagmula na mga Pilipino. So kaya pala meron tayong mga cultural differences kasi nga yun na nga, yung pinagmulan ho talaga natin, no, kumbaga the history is repeat itself. Although nagbago man kasi dati, di ba, kapag napadpad ka sa ibang tribo, ibang lugar, di ba, ibang tribo, ibang teritoryo, so yun nagkakatayan, di ba, nag-iispadahan, di ba, nagkakatayan, yung mga gano'n, no, mga jungle bolo, pana, basta yun ang dati, ang sistema ng mga Pilipino. So ngayon naman is syempre moderno na ho tayo, so syempre doon ho tayo nag-aaway-away sa comment sections, di ba, sa comment box. So ngayon, bali okay na tayo dito, yun lang masasabi ko. So ito pala ang Iloilo City is napansin ko nga. So maraming salamat ulit kay J. Coelho kasi dahil sa iyong komento, so sabi ko mayroon akong na-realize nga, oo nga pala, no. So Iloilo City is napaka-flat area pala nito. So napaka flat terrain, flat surface, flat area, so or low altitude. So wala siyang bulubundukin, wala kang makikita mga matataas, no, ng mga bukid na nagba-background or sa kanilang some part, no, in some point or in some part kahit sa ang aspeto or anong anggulo mo tignan ang Iloilo City. Kita niyo naman siguro, no, ang aking mga mga drone shots, di ba, parang nirotate ko lang, no, hindi ako masyadong nag-navigate, rotate lang ng rotate, so para makita ho talaga natin ang buong topography ng Iloilo City. Ako kasi ang di ba, alam niyo naman na dati nung wala pa akong drone, lagi akong umakyat sa mga kung posible, no, kung kaya ko na makapunta sa mga pinakamataas talaga ng mga high-rise buildings sa isang lugar ay pinupuntahan ko para makita ho talaga overview, kasi isa yun sa parang nakapag-satisfy ho sa akin every time na ako ay nagpupunta sa mga bagong syudad, bagong lugar sa Pilipinas. Yung gusto ko makita ho talaga ang as a whole kabuuan, no, yung kailang lugar kapag ka nasa pinaka-top of the mountain man or ng pinaka roof deck ng mga buildings or ng mga establishments. So yun, sana ay nagustuhan ho ninyo, ha. Sana ay okay yung ating drone shots. Sana ay na-appreciate ho ninyo. Okay lang yan, wag niyo nang i-mind yung aking mga commentary, wag niyo nang i-mind yung aking mga assessments. Siyempre lahat yan ay base sa experience ko lang din naman, tsaka sa aking opinion, no. So yun lang, basta masaya lang tayo na makapag-share ho tayo ng ganito kagandang view sa Iloilo City. So at least, no, hindi lang mga taga Iloilo City, hindi lang mga hindi pa nakapunta, no, ng Iloilo City. So meron na kayong ideya kung
ano nga ba ang hitsura ng Iloilo City, kung gaano nga ba ito kaganda at bakit lagi natin itong binabalik-balikan at bakit maraming mga pumupunta dito sa kanilang syudad at bakit sila itinuring na parang most basta yung sa sa Agoda, anong tawag doon, basta sa Agoda no, so parang top 5 yata sila na most search and most search to be visit in the Philippines ang Iloilo City. Tapos yun syempre City of Gastronomy by UNESCO. So that's all for this video. Thank you for watching and sana magustuhan ho ninyo. Enjoy the rest of the video kasi malapit ng umulan. Uulan na ho to dito no, tapos mabasa. Marami pa tayo talagang makukuha nito doon ng mga aerial view, kaso nga lang ay uulan na nga no, so mababasa yung natin yung ating drone, so masisira.